At narito na naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Tinututukan ngayon ng buong bansa ang nagbabalik ng mga isyu ng katiwalian sa gobyerno na nagudyok sa mga mamamayan na magdaos ng isang malawakang nationwide rally laban sa administrasyon ni President Cotain ng Norte Jr. Ang mga demonstrasyon na inaasang magsisimula sa buong bansa at may mga ulat na naglalaman ng mga plano ng mga mamamayan at ilang mga grupong pampolitika na magsama-sama para ipahayag ang kanilang mga hinaing laban sa mga akusasyon ng kapakinabangan ng mga nakaupo sa pamahalaan. Isa sa mga pangunahing isyu na bumangon at nagbigay daan sa mga protesta ay ang patuloy na aligasyon ng katiwalian sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Marcos. Kasama sa mga ibinabato sa gobyerno ang hindi kapani-paniwala at malalaking kontrata na umano'y binabaliwala ang kapakanan ng mga mamamayan at nagiging dahilan ng mga di katanggap-tanggap na kapakinabangan para sa ilang opisyal. Isa sa mga dahilan ng agaran ng mga kilos protesta ay ang pagtaas ng mga presyo ng bilihin at ang hindi pagtugon ng administrasyon sa mga pangako nitong magdulot ng tunay na pagbabago. Ayon sa ilang mga eksperto, ang mga isyong ito ay may malalim na epekto sa pagtingin ng publiko sa kredibilidad ng Administrasyong Marcos. Nagsimula ang mga galit na ito sa mga aligasyon ng hindi kapantay-pantay sa distribusyon ng mga pondo at proyekto. Sa mga nagdaang linggo, ang mga protesta at kilos ng mga mamamayan ay umabot na sa mga pangunahing lungsod, ngunit sa ngayon ay umaabot na ang mga ito sa ibang mga probinsya, isang indikasyon na malawak ang sumusuporta sa layunin ng demonstrador. Sa kabila ng mga aligasyong ito, nagpapatuloy ang Administrasyong Marcos na magpahayag ng kanilang mga plano na magbigay ng mga solusyon sa mga suliranin ng bansa. Ngunit ang mga kritiko ng gobyerno ay nagsasabi na hindi sapat ang mga hakbang na ito upang matugunan ang tunay na mga pangangailangan ng mamamayan. Sa mga nagdaang linggo, nagsimula ng pagpaplano ng mga malawakang kilos protesta na itunuturing nilang isang hudyat ng kanilang pagkakapagod sa kasalukuyang administrasyon. Ayon sa mga organizer ng mga rally, ito raw ay isang pagkakataon upang muling iparating sa gobyerno ang hinaing ng mga mamamayan na nauurong sa mga isyu ng kahirapan, pagkakaroon ng makatarungang oportunidad sa trabaho at pagkakaroon ng malasakit sa pinapahirapan na ekonomiya. Ang malawakang rally na ito ay hindi lamang laban sa isang administrasyon kundi laban sa mga sistemang nagpapahirap sa atin, pahayag ng isang leader ng isang kilusang masa. Gayunpaman, may mga babala mula sa mga miyembro ng gobyerno na hindi nila palalampasin ang mga protestang magdudulot ng kaluguhan. Inaasahan na rin ang pagtaas ng seguridad sa mga lugar kung saan itatampok ang mga rally upang matiyak ang kaayusan at hindi madamay ang mga inosenteng mamamayan. Tinututukan din ang mga hakbang ng administrasyon para masiguro na ang mga kilos protesta ay hindi magiging sanhi ng pagkasira ng kaayusan sa mga pangunahing syudad. Sa mga darating na araw, magpapatuloy ang pagsubok sa kredibilidad ng pamahalaan ni Pangulong Marcos at ang mga plano nilang tugunan ang mga hinaing ng mamamayan. Ang rally ay magiging isang malaking pagsubok, hindi lamang para sa Administrasyong Marcos kundi pati na rin sa buong bansa. At heto nga mga balita ang ating pagkakatutukan, at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa aming mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Nakamotorsiklo, security guard, o sabihin natin delivery driver. Kulong na yun. Diba? Kulong na yun. Kunyari, family driver, nagdadrive niya sa busway lasing, dumating kayo, sigurado ako kulong yun. I'm sure. Hindi ako papayag under my watch na yung under sa committee ko sa public services ay maging selective at yung batas ay ina-apply lamang sa mga mahirap. Gusto ko mahirap o mayaman, pantay-pantay ang pagtrato. So, dito binaby nyo yung isang taong may kaya sa buhay at hindi kayo naging patas, hindi nyo ginawa yung inyong tungkulin ng tama. Therefore, I would recommend na kayong dalawa ay masususpindi rin. Ano pong reaksyon nyo? Ano po, sir? Sir, Staff Sergeant, bago kayo masuspindi, kasi i-recommend ako talaga masuspindi, hindi ako titigil hanggat hindi kayo maparusahan. So, anong inyo pong reaksyon,
Staff Sergeant Rojas, na kayo po i-recommend akong maparusahan ng PNP. Kasi nga po, naging selective kayo kasi yung batas ay ina-apply nyo lamang sa mga mahirap at hindi kasama yung mga mayaman. So therefore, meron kaakibat na parusa yan. Anong reaksyon nyo po, sir? Hindi kayo naging patas. Sir, Go ahead po, sir. sa akin lang, sir, maging reaction din, sir. Ano po? Sa palagay ko lang, yung part ko naman po, sa palagay ko, hindi naman po ganun kabigat na naging pangyayari. Kasi naganap ko na, nakapag-responde naman po kami. Mabigat Yung po nga, yung pangyayari, sir. Mabigat yung pangyayari. Kasi nga, sabi ko, merong batas na na-violate. Yung Anti-Drunk and Drug Driving Law. RA 10658. And then pangalawa, pag mahirap yun, sigurado ako 1 trillion % kulong agad yung violator kung mahirap yun. Sabi ko nga, kung yun ay nakamotorsiklo lang at delivery boy, kulong na yun, baka may kasama pang batok, sipa. At dahil siya ay mayaman, naka-SUV, binibini nyo. Kaya nga, kasi yung mga taga-DOTR na parusahan na, mapaparusa yung iba, mapaparusahan pa lang, eh dapat kayo maparusahan din dahil hindi yung ginawang tama, naging selective kayo, selective justice kung tawagin. Okay, ano itong video? Okay. Ito, meron tayong video. Ano yung video pinapakita? Okay, sige. Diyan muna kayong dalawa. Pakita natin yung video. Yung sa actual violation. When it happened. Okay. Okay, yung boss. Nag-counterplan na kayo dito yung SUV. Okay, ang nangyari ngayon, umalis na itong nakatakas. Nagpark sa sidewalk and then okay. It's okay. So, Patrolman De La Cruz and Staff Sergeant Rojas, tulad ng sinabi ko, kayo po ipapasuspindi ko rin. Dahil hindi kayo naging patas. Hindi nyo ginawa yung tama. Parang ina-apply nyo lang yung batas sa mga mahirap, pag mayaman, lusot. And I don't like that. And it will serve as a lesson to you. And not only to you and to everybody, sa lahat ng mga pulis, na dapat patas kayo. Huwag kayo matakot. Porket mayaman, takot kayo. Pag mahirap, hindi kayo takot. Pag ginagawa nyo inyong trabaho, wala dapat kayong katakutan. Gumagawa kayo ng tama, kahit saan makarating, yung katotohanan ay lilitaw at nandito rin ako para sumuporta sa inyo. Alam niyo naman yan, di ba? Galito ako sa mga pulis na mga abusado, pero ako naman ay natutuwa at marami na nga ako na nabigyan ng recommendation ng mga pulis na gumagawa ng tama. Okay, gets niyo po? So, sige po. Ano pong reaksyon niyo ulit? Hindi na maputo tayo. Staff Sergeant Rojas, reaksyon niyo na kayo po ipapasuspindi ko o masususpindi na. Si Patrolman De La Cruz, tumataas na kamay. Sige, Patrolman, anong reaksyon mo na ikaw ay dapat masuspindi? Sir, good morning po ulit. Sir, unang kasi po, sabihin ko lang po yung part ko. Kasi po, sir, ang nauna pong first responder doon is si MMDA, tsaka po yung mga ISAC po ata yun. Sir, dapat po, pwede naman po silang mga aresto. Dapat po sila po ang unang naging first responder doon. Sila po ang umaresto po doon, sir. Tapos turnover po sa amin sa police station po. Pero hindi naman po nila ginanon yun. Kasi sir, hindi naman pwede kami ang unang umaresto po doon. Kasi po hindi naman po kami, wala naman po kami knowledge sa nangyari na yun. Kasi po hindi naman po kami ang first responder. Oo nga po, sir. Pero kayo po ay tinawagan for police assistance. Ang tawag lang po naman sa amin, sir, police assistance. Nag Correct. one way po, sir. Correct. Tapos ayaw po driver license.
Correct. Kaya nga po, Po namin alam na Kaya nga po, nakainom tinawagan po. kayo po. Wala naman po sinabi sa amin, sir, na ganun. Sa exactly. tawag po. Yes, walang sinabi. Okay, nandun na po ako. Pero nung pagdating niyo po doon, dahil tinawagan kayo for police assistance, pagdating niyo doon, nadetermina ninyo na lasing, kayo na mismo ang nag-decide upon the two of you na dalhin natin ito sa presinto, ipasobriety test natin at pag nag-fail to, at amoy alak naman talaga, pasuray-suray, nag-one way, the fact na, sandali na sir, the fact na, Hindi po namin alam na lasing po siya. Wala naman po sinabi ang MMDA. Ang tawag lang po talaga sa amin is counterflow. Nanghihingi ng police assistance. Ayaw po ibigay yung license. Hindi po namin alam na nakainom, sir. okay, Kaya po wala naman po kami. okay, sandali lang po. But the major wasn't there. Yung mga tao lang niya. At ang masama pa niya, pinaglilipat-lipat yung ticket. At bakit po si Major interesado sa paninikit? Kasi may pera doon. Yun lang po. Pagsabihin niyo lang po yung lahat ng taga-LGU na kapag sila po ay nag-deputize from their traffic management group ng police, huwag po sa mga matataas na ranggo. Yes, Mr. Chair, we'll take note of that very Solomonic observation, Mr. Chair. Thank you po, Asek Benitez. Thank you. Anyan na si Patrolman de la Cruz na Makati PNP. Patrolman, magandang tanghali po sa inyo. Huwag kayong matakot, Patrolman. Madali lang itong tanong ko sa'yo. Si ano ka pala? Si Christian Rojas. Staff Sergeant, Police Staff Sergeant Rojas. Yes, sir. Staff Sergeant Rojas po. Thank you po, Sarge. At kasama rin si Patrolman de la Cruz. Kayong dalawa. Ikaw muna, first come, first serve, ano? Staff Sergeant Rojas. Nung dumating ka doon sa busway na merong lasing na driver, itong si De Vera, at alam niyo po na siya ay lasing, bakit hindi niyo po dinala sa presinto para kasuhan ng anti-drug? Pero bago niyan, aware ka ba na meron tayong anti-drug, anti-drunk and drug driving law? Alam niyo po? Meron tayong ganun batas? Hindi po masyado aware, sir. Hindi masyado. When you say hindi Apo. masyado, kung pag sinabing hindi masyado, ano yung sabihin po noon? Alam mo pero hindi gaano. Hindi po pa masyado familiarize. Hindi pa masyado. Pero alam mo na meron tayong ganung batas. Meron ganun- po. Okay. That's good enough for me. So, kung alam nyo na meron tayong ganung batas at merong lasing sa harap mo, nandoon na kayong dalawa ni Patrolman de la Cruz, bakit hindi nyo dinala sa presinto para kasuhan ng RA Sir, nung- 658? Go ahead po. Yes, sir. Yes, sir. Yung bali po, sir, pagdating namin doon sa area, sir, after kami tawagan sa substation namin, sir, yung sasakyan na, sir, nasa gilid na po ng kalsada. Wala na po siya sa bus lane. So, pagdating namin doon, sir, may nandun na po yung personnel ng MMDA, tapos personnel po yata ng IAC po yun. May naka-uniform pa pong Coast Guard. So, tapos, ang nakausap ko po doon, yung MMDA po. So, pagkausap ko po doon sa MMDA, tinanong po namin anong nangyari. Sabi po, nag-counterflow daw po yung sasakyan. Apparently, nakainom. Tapos nag-ask po ako dun sa MMDA. Tinanong ko po, ano po yung gagawin niyo? Ano na pong ano niyo? Plano. Sabi po sa akin nung MMDA, Sir, nakuha na po namin yung lisensya. Bali po, titikitan na lang po namin. Ganun po pagkakasabi sa amin, sir. So, sa akin po, sa pagkakaintindi ko, titikitan. So, okay na po. Kaya po, sinabi namin dun sa MMDA, aalis na kami kasi titikitan lang daw po nila. Yun po ang sabi nila, titikitan lang. Titikitan lang. Sige, may problema doon ng MMDA. Pero you know for a fact that a law has been violated and that is RA 10658. Bilang pulis, tagapagtupad ng batas, isa kayo sa kalye,
And the right thing to do at that very moment is to bring that person, De Vera, to your presinto and file a case against him. Di ba? Dapat sir, ang magiging arrest din po talaga kung sakaling ganun po. Yung sila na po mga first responder. Kasi pagdating mo namin doon, nandun na po sila lahat. Sila na po nakakita ng pangyayari. So bali kami po, rumisponde na lang po kami dun sa request po ng MMDA po ng police assistance sir. Kaya nga po, nag-request ng police assistance, di ba? Meron nga tinatawag na Yes, sir. citizen's arrest eh. Anybody can arrest somebody kapag nakita niya actual crime is being committed. In this case, kayo po'y police at uniforme pa at alam nyo a law has been violated, crime has been committed, na drunk driving, okay? Na nag-violate siya ng anti-drunk driving law. Then bilang police at tinawagan kayo for police assistance, dinala nyo sana sa presinto na hindi nyo po ginawa. Yes sir, yun lang po ang medyo na. Di ba? Okay. So yun ang pagkakamali nyo, pagkukulang. Alright, salamat sa pag-amin. Patrolman de la Cruz, sir, magandang hapon. Magandang umaga po. Your Magandang Honor. umaga. Patrolman de la Cruz, sir. Ano po yung gusto nyo sabihin naman? Yung side nyo naman po, sir, Patrolman. Bali, ganun lang din po, sir. Tinawagan po kami para hingi po ng police assistance yung MMDA po na naka one-way daw po yung sasakyan at ayaw ibigay yung license. Yun po ang tawag sa amin. Kaya po nagpunta po kami doon, dinispatch po kami ng desk officer namin. Tapos pagdating po namin doon, katulad po ng sinabi ni PSSG Rojas, pagbaba namin, sinabihan po kami ng MMDA na okay na sir, binigay na po yung license, na sabi po sila na bahala, titikita na lang po nila. Then sabi sir, okay na daw po. Mga provinces. Yes, that is our understanding, Mr. Okay. Chair. So, while maybe we can come up with the legislation na para yung decision ng Supreme Court maging kapareho na rin siguro sa mga probinsya, or meron siguro isang traffic management group in each province na yun lang ma-allowed, hindi yung mismong yung mga nagtatrabaho. Usually nagtatrabaho mismo sa munisipyo, yung mga kanang kamay nila mayor, yung nag-deputize. Ang gusto ko lang po sana, ASEC, ay yung walang madedeputize na mataas na rango ng PNP na dineputize ng mayor's office na para magmado ng traffic. Na-explain ko na ito doon, pero explain ko sa inyo, Yusek. Major ang rango. Sa ticket, pangalan niya nakalagay bilang deputized traffic enforcer. But si Major, hindi siya ang naninikit. Ang naninikit yung bata niya. So invalid yung ticket. Kasi for you to be able to issue a ticket, you should personally saw the violation, the actual violation, and to explain to the violator kung ano yung violation yan, why he's being issued a citation. MMDA, Attorney Artes. Our personnel here who's present at the time, Your Honor, will testify na totoo po yun na kaya kami tumawag na assistance dahil ayaw pong ibigay yung lisensya. Pero nung dumating po yung dalawang PNP personnel, in-inform po sila na amoy alak. Yun pong yung pong driver. So nainformahan. In-inform po sila. And yung pong sinasabi po ng ating resource person from PNP na dapat kami nag-aresto, hanggang traffic violations lang naman po kami. Wala po kaming police enforcement power para mag-aresto. In fact, ang protocol po namin, pag po merong kaming na-apprehend na nagmamaneho for traffic violation, ay tumatawag po kami talaga ng police para po arestuhin. Ang ginagawa po namin, iimpindihin namin yung tao hanggang sa dumating yung police para po maaresto. Tapos po, yung sasakyan po pinatotow namin para hindi na po magmaneho yung lasing na pasahero.
Ganun po yung protocol namin. And in this instance, in-inform po yung dalawang PNP na amoy alak yung pong driver. At again, hindi po kami kasi deputized at hindi naman po kami trained to do field sobriety test. Kung hindi, yung amoy alak lang po ang pwedeng i-determine ng aming mga enforcers, Your Honor. Okay. Yun pala, na-impormahan po kayo, Patrolman De La Cruz at Staff Sergeant Christian Rojas. Pero wala po sa amin inimpormang amoy alak po yung wala pong sinabi sa MMDA po, yung personnel po nila. So, ibig sabihin, nagsisinungaling ang MMDA? Nagsasabi lang po ako, sir, ng totoo na wala po talaga silang sinabing nakainom. Yun lang po talaga, naka one way daw po. At ayaw ibigay yung license. Kaya po pagdating namin nun, sir, sobrang saglit lang din po namin. Gawa po ng pagbaba namin. Sabi po ng MMD, hindi ko lang po nakuha yung yung pangalan po. Sabi niya, sir, okay na, binigay na yung license. Titikita na lang namin. Kaya hindi naman po namin alam na nakainom kasi hindi na po kami nalapit po sa nag one way po kasi po andun pa rin siya sa kotse niya. Your Honor. Okay. Can we review the footage? Kanina po yung recording nitong session. Kanina po si PSSG Rojas admitted na na-inform sila na nakainom. That is correct. Patrolman De La Cruz. Inamin kanina ng kasama mo na they were informed, you guys were informed na medyo nakainom. Yung pa ginamit niya na term. Tapos ngayon ikaw, kinukontra mo yung statement ng kasama mo. So, sino sinungaling sa inyong dalawa? Magturuan kayo. Okay? So, Colonel Arao? Thank you, Mr. Chair. I'd like just to give an idea because yung nangyayari, sir, pasok yun sa warrantless arrest. So anybody can arrest, sir, and even the civilians, lalo law enforcers, and then turn over to the police. Yun ang nangyayari sa ground, sir, na as long as in his presence, makita mo na may violation itong tao na ito, pasok yan, sir, sa warrantless arrest. Then the PNP can receive, pag i-turn over sa amin, sir, yung kasi like as I observed, sir, wala sila doon sa so hindi sila personally na first hand na naka-determine yung yung violation. So I think, sir, kung tino-turn over lang sa kanila, then of course, sir, ang first information yung first responder na nag-arrest, then turn over, then the PNP will process. Pero as long as the PNP, sir, is not doesn't have the first-hand information, so medyo mahirap i-execute yung arrest, sir, kasi hindi pasok sa warrantless arrest. That is correct. I agree with you. Pero, Colonel, on the other hand, the two policemen were informed that the driver was drunk or is drunk at that moment. Now, when they were called upon to respond doon sa tawag ng MMDA, they were properly informed. Yan ang pag-amin ni Staff Sergeant Ross na lasing, amoy alak. So, at sila ay pinara or nag-violate sila ng busway regulation. So pagdudugtungin mo lang yon, okay, second information, tama, nandyan yung mga ibang law enforcement group, sing SAIC, at nagsasabing pumasok sa busway, nag one way, meaning nagda-drive siya ng lasing. Therefore, dapat dinala sa presinto to enforce and implement yung RA 10658. Colonel, pag sa nangyari ito sa mahirap, kulong agad yan. Believe me, believe you. I've been in public service for more than 25 years now.
Siguro magkapareho lang tayo. Gaano katagal na po kayo sa serbisyo? 31 years, sir. Mas matagal-tagal ka sa akin. So you should know better. At sa aking karanasan, karamihan pupunta sa akin, mga mahirap din kababayan na inapi, inabuso, ginago, tinarantado ng mga pulis. Dahil sila mahirap. Wala pang lumapit sa akin na mayayaman na mga taga Forbes Park, na mga taga Corinthian, para magreklamo dahil inabuso ng pulis. Never, ever it happened. Never, ever. Now, parang kinakampir mo pa to. Don't do that, Colonel. Ikaw ang tatamaan, ikaw ang mapabalikan ko rito. Don't ever, ever do that again. Not here sa Senate. Sa radyo, pwede tayong magbakbakan doon at palusutin kita. Dito sa Senate, wag mong gawin yan. Kampihan mo tong alipores mo or kabaro mo na nagkasala. Don't ever, ever do that, please, sir. Yes, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you very much po. So anyway, umiyak ka na. Staff Sergeant Christian, wag ka umiyak. Diba? Mas Hindi po, sir. Okay. Hindi. Ito trabaho lang, Because, like I said earlier, masakit po sa akin na yung mga mahirap nating mga kababayan, pumipila sa action center ko yan. Yung iba, natutulog pa doon para masagip ng kota sa pila. At ano yung mga sumbong ng karamihan? Sila yung mga naapi. Hindi lang pulis, ibang mga taong gobyerno. Wala pang pumila dyan na milyonaryo para ireklamo silang naabuso. Kaya uminit ang ulo ko rito ngayon dahil nakita ko na para bang yung batas ay ina-apply lamang para sa mga mahirap, pag mayaman, lusot. Yun po'y masakit sa kalooban ko. Sana po maunawaan nyo. Diba? At gusto ko lang po ipakita sa lahat na the law should apply to all. Hindi ho dapat tayo selective. Diba? Yung he was less in life should have more in law. Ibig sabihin, yung mga maliliit nating kababayan ay dapat magkaroon ng matibay na suporta mula sa ating batas. Okay. Yun naman po, sir. So anyway, I will really recommend na kayo po ay masuspinde para makita po ng taong bayan na patas ang batas. Okay, sir? Yun lang po yun, sir. Now, it's up to your superior kung ano maging diskarte niya, pero I would really strongly recommend, it's up to your superior. Kung hindi kayo suspinde, then may problema ang superior ninyo dahil mananagot siya sa akin kung bakit hindi kayo suspinde. Okay, sir? Yun lang po. Now, DOTR, maraming mga tao dyan sa busway ninyo, traffic enforcement people. Sino lang ba may karapatan manikit? Kasi nandyan yung Coast Guard, nandyan yung LTO, MMDA. Sino bang may karapatan? Nandyan minsan yung HPG, ISAIC. Sino ba talaga? Mr. Chair, kung sino po yung may the busway is not exclusive to the OTR po. So kung may law enforcement po, example from the PNP, may nakita silang mali po doon na nangyari, they can issue po a citation or a ticket po doon sa nagkamali Okay. po. Okay. Pero dapat huwag na lang magkumpul-kumpul kasi para nakakalito. Yes, opo. Hindi po. Dapat distributed kasi nangyari kung minsan magkukumpul-kumpul kayong lahat dyan, lahat kayo may panikit, sino mauna? Kumbaga, tataas ang kamay, ako muna. Mamaya ka na. Hindi naman po. Dapat i-distribute po yun. Na pare, meron na dito kami, kayo naman doon sa after 1 kilometer, ikaw naman doon sa after 5 kilometers. Ganun siguro dapat. Kasi kung minsan nakikita ko, nagkukumpul-kumpul kayo sa isang lugar. More particularly, kung saan nagkukumpul, doon sa maraming tao para makita nagtatrabaho kayo. Doon sa mga sa mga train station. Doon ang tinitingnan rin po namin, Mr. Chair, is kung may nahuhuli po, may space sana kung pwede malagay po yung sasakyan habang may ticket para yung flow po ng bus. Kasi limited lang po. Kasi kung doon po kami sa dulo po, when we apprehend someone,
mahuhold po yung buong linya po, Mr. Chairman. So we'll find a better way and a process to do things po. Yeah. Kasi nakita ko, nanghuli lang kayo doon, nag-abang kayo doon sa isang lugar, sa MRT station. So after MRT station, sabihin, wala na, di gagamitin ulit yung busway. We transfer naman po on different areas. Kasi like what I said, Mr. Chairman, as much as possible, yung purpose namin, ang presence ng SAIC, hindi po yung panghuli. It's really to prevent to prevent crimes, to ensure the safety of the passengers po. It just so happens na yun nga, wala pong enough manpower yung LTO. Kaya kung may violators po, nagpa-deputize po some SAIC personnel po, Mr. Chairman. Sige, ang gusto ko lang po kasi mangyari na distributed po dapat yung mga nag-enforce ng busway regulation para hindi yung isang lugar lang at kumpul-kumpul, para yung mga violators na nag-violate after 1 kilometer, 2 kilometers, pati sila mahuli din. Kasi ang ginagawa ng iba, alam na namin, alam na meron na, nandiyan na yung DOTR, lilis na sila. Pagkalampas, lampas na sa, kung saan kayo tumatambay palagi, papasok ulit sa busway. May nahuli din po kami na ganun, Mr. Chair, because kung nakikita nila yung tactics na ganun yung ginagawa, we also see that with the help of MMDA, we also change yung routines po as much as possible, Mr. Chairman. Thank you po. Okay. Buo na ba yung video? Ang kanina? Paputol-putol? Yung kanina yung video yung sa actual incident. Okay. Nakikita natin. Ayan. Okay, magkaharap na yung bus at saka yung SUV. And then umaatras yung kotse. Ayun, nandun na agad. May nakamotorsiklo, hindi pa identified kung sino yung nakamotorsiklo. Ayun na, marami ng mga tao doon. Yun lang, naputol. Yung lisensya, LTO, yung lisensya po ni Christopher Lim de Vera. Anong nangyari, sir?